Sa isang makabuluhang hakbang upang palakasin ang kakayahan sa air defense ng bansa, nasa abanteng yugto na umano ang negosasyon ng pamahalaan ng Pilipinas para sa posibleng pagbili ng hanggang 2 karagdagang FA-50 Block 20 light combat aircraft mula sa South Korea. Ayon sa maraming mapagkakatiwalaang sources sa defensong sektor, ang nasabing kasunduan kapag na-finalize ay magiging malaking tagumpay para sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Air Force PAF at sumasalamin sa mas pinatibay na ugnayang pansiguridad sa pagitan ng Maynila at Seoul. Sa kasalukuyan, may tuli added FA-50PH ang PAF na naihatid mula 2015 hanggang 2017 at ito ang bumubuo sa gulugod ng supersonic fleet ng bansa. Kung matutuloy ang bagong alok ng 12 unit ng FA-50 Block 20 na may mas modernong radar, avionics at mas malawak na compatibility sa iba't ibang uri ng armas, madodoble ang bilang ng mga eroplanong ito at lalakas pa ang kakayahan ng bansa sa air combat at deterrence. Ang FA-50 Block 20 variant ay may mga makabagong pagpapahusay tulad ng kakayahang gumamit ng advanced air-to-air missiles, gaya ng AIM-120 AMRAAM Active Electronically Scanned Array, AESA, radar, sniper targeting pod, at pinalawak na cockpit systems. Dahil dito, mas nagiging malapit ang eroplano sa pagiging isang full multi-role fighter na magpapalawak sa saklaw ng operasyon ng PAF mula sa depensa ng teritoryo hanggang sa precision strikes. Ang planong pagbili ay bahagi ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, RAFP-MP, Horizon 3, na nakatuon sa territorial defense at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Sa pagdating ng mga bagong FA-50 Block 20, mas magiging handa ang PAF na tumugon sa iba't ibang sitwasyon mula sa maritime patrol sa West Philippine Sea hanggang sa humanitarian assistance at disaster response. Bukod sa 12 bagong unit, may mga ulat ding posibleng magbigay o mag-donate ang South Korea ng isang replacement FA-50 bilang kapalit ng eroplanong nawalan sa isang training accident noong 2021 kung saan nasawi ang isang piloto. Kung maisa sa katuparan ito, makatutulong ito upang mapanatili ang operational readiness ng PAF nang walang dagdag na gastusin sa pamahalaan. Ang naturang hakbang ay hindi lamang estratehiko kundi isang makapangyarihang simbolo ng pagkakaibigan at pagkakaisa ng Pilipinas at South Korea. Patunay ito ng matibay na kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa na maaaring humantong sa mas malalalim pang kasunduan sa larangan ng pagsasanay, logistics at pinagsamang operasyon. Sa nakaraang mga taon, naging pangunahing defense partner na ng Pilipinas ang South Korea. Nagbibigay hindi lang ng FA-50 kundi pati na rin ng mga frigate para sa Philippine Navy, armored vehicles at iba pang sistemang militar. Pinalalalim pa ito ng mga joint training exercises, maintenance support at military diplomacy na nagpapalakas ng interoperability at tiwala sa isa't isa. Tinututukan din ng Pilipinas ang pag-unlad ng KF-21 Boracay, ang susunod na henerasyong fighter jet ng South Korea na matagumpay nang nakapagsagawa ng mga test flight. Bagaman wala pang formal na plano para sa pagbili, interesado ang mga defense planner sa Maynila na idagdag ito sa hinaharap na fleet ng PAF. Isang hakbang na makapagpapalakas ng husto sa kakayahang pandepensa at multi-role strike capability ng bansa. Hindi rin maikakaila na nangyayari ang lahat ng ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, partikular sa South China Sea, kung saan patuloy ang mga insidente ng panghihimasok sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa harap ng mga hamon, mahalaga ang isang modernong Air Force upang maipagtanggol ang ating himpapawid at maipakita ang ating determinasyon na ipagtanggol ang ating soberenya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas
upang mapalalim ang ugnayan sa mga kaalyado tulad ng South Korea, Japan, Estados Unidos at Australia, mga bansang may kaparehong layunin, ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, kung maisa sa katuparan ang kasunduang ito, magiging milestone ito sa transformasyon ng PAF bilang isang moderno at interoperable na Air Force. Maipapakita rin nito sa rehiyon na seryoso ang Pilipinas sa pagtupad sa kanyang mga obligasyong pansiguridad. Ang mga susunod na buwan ay magiging mahalaga sa hinaharap ng proyektong ito. Kapag pumirma ng kontrata, maaring magsimula ang delivery sa loob ng 18 hanggang 24 na buwan, depende sa schedule ng produksyon at pagpopondo. Sa oras na maging operasyonal ang mga bagong FA-50, inaasahang tataas ang kakayahan ng PAF sa patrolling, interception at precision strike mission. Sa isang rehiyong puno ng pagbabago at panganib, ang pagtataguyod ng air superiority at mabilisang tugon ay isang estratehikong pangangailangan. Ang paninindigan ng Pilipinas sa modernisasyon nito, kasama ang mga kaalyadong maaasahan tulad ng South Korea, ay magiging susi sa pagtatanggol sa pambansang integridad, pagpapanatili ng kapayapaan at pagsuporta sa kooperasyong panrehiyon.